For today's video guys, magi-install tayo ng regular convenience outlet, then isang wall fan dito sa kwarto ng ating customer na tumawag sa atin. Kinontak tayo ng True Messenger guys, at ito ako guys, magbabarena ako dito para sa kakapitan ng convenience outlet na utility surface, tapos yung kanyang holder ng wall fan guys. Guys, bali gumapit ako ng tools and screw para dito sa kakapitan ng wall fan holder. Guys, bali yung size ng tools and screw is 3/4 size. Bali nilagay ko na dito sa wall na binutasan ko guys. Bali dyan ko ilalagay yung wall fan holder guys, para hindi siya basta-basta matanggal. Fit yan guys, at ginamitan ko siya ng black screw guys, yung pointed, mas matibay siya guys, para kapit na kapit. As you can see guys, yan yung maliit na metal na mang-hold dun sa maya wall fan. Bali nung binili na nila yung wall fan guys is kasama na yan. Meron siyang kasamang tools and screw guys, kaso nga lang hindi siya matibay, kaya pinalitan ko siya ng mas matibay. Tapos yung paglagay mo dyan guys sa maya wall fan holder is dapat mahigpit siya para hindi siya gumalaw pag pinaandar natin yung wall fan. Then nilevel natin guys para pantay. Tapos pagka sinalpak na natin yung wall fan guys is hindi siya tabingi, kaya ginamitan ko siya ng bar level guys. Tamang higpit lang guys para hindi siya masira. As you can see guys, ito na, unti-unti ko na binuo yung wall fan na ilalagay natin dun sa my wall. Tapos pagka na-assemble na to guys is testingin natin dun sa nilagay nating wall fan holder kung eksakto siya or hindi siya tabingi. Guys, as you can see, sinalpak ko na sa kanya dun sa my wall fan holder sa my wall. Then inayos ko yung leg niya. Bumaba ako, tinignan ko sa baba. Goods naman guys, hindi naman siya tabi. Dito ko na napagpasyan ilagay yung kanyang utility surface para sa kanyang regular convenience outlet. Then ginamitan ko siya ng level bar guys, para makita kung straight or hindi yung kanyang paglalagyan ng utility surface. Tapos guys, gumamit ako dito ng barena para butasan tong wall. Nung natapos ko ng binutasan ng barena guys, nilagyan ko siya ng tools and screw 3/4 size din guys. Then yung kanyang black screw pointed para dito sa kanyang utility surface guys. Bali yan guys, nilagay ko na yung black and screw dito sa may utility surface para maisunod ko na din yung kanyang plastic molding. Nung nailagay ko na guys yung kanyang utility surface is sinukat ko ulit siya ng bar level para makita ko pantay na pantay yung nilagay kong utility surface. Dito sa part na to guys is sinukat ko kung gaano kahaba yung ilalagay kong plastic molding guys. Guys, ito nga pala yung 3/4 na plastic molding. Bali sinukat ko na dito sa kanyang utility surface kasi may babawasan pa tayo dyan para pumasok yung plastic molding nut. Guys, bali kailangan butasin tong kanyang kisa. May plywood lang naman kiti itong binutasan ko dito guys. Yung sakto lang dito sa may plastic molding 3/4 kasi yung home run ng regular convenience outlet guys is manggagaling sa taas ng ceiling. Doon tayo kukuha ng kanyang power connection guys. Nung okay na yung maliit na butas guys, ipinasok ko na yung 3/4 na plastic molding para sa bahay ng wire na 3.5 guys na pupunta dun sa ceiling. Guys, bali dito is gumamit ako ng Phillips screw at plies para markingan yung babarenahan natin guys. Bali 2 pirasong tools and screw yung mailalagay natin dyan guys. As you can see guys, binutasan ko na siya ng barena. 2 pirasong tools and screw ang gagamitin natin guys para sa plastic molding na 3/4 para hindi siya malaglag. Ayan guys, sobrang tigas ng wall na yan, kaya medyo mahirapan ako sa pagdiin. Then nung natapos ko ng isa guys, sinunod ko naman yung isa para mailagay ko na yung kanya plastic molding. Bale, ito na yung kanyang plastic molding guys. Nilagay ko na dito sa binutasan kong wall. 2 piraso yan guys na screw para hindi siya basta-basta malaglag guys. Kasi pag yung pandikit ang nilagay natin guys, sa umpisa lang yan guys, madikit. Pero pag yan tumagal guys, kusang malalaglag yan guys. Guys, dito sa part na to is nilagay ko na yung kanyang 3.5 na
wire. Guys, nung nailagay ko na yung kanyang wire, then ay sinunod ko na din tong kanyang tugang convenience outlet guys, para may fix ko na dito sa kanyang utility surface. Din sunod natin yung kanyang home run dun sa taas ng ceiling guys. Guys, ito na yung plastic molding na ipinasok natin kanina sa binutasan natin dun sa loob ng kwarto, yung kanyang kisame guys. Sinobran ko yung plastic molding guys kasi dito ko ipapasok yung flexible hose na ilalagay natin na bahay ng 3.5 papunta dun sa may splicing box guys, na pagkukuhanan natin ng power source para dun sa kanyang regular convenience outlet. As you can see guys, pinasok ko na yung flexible hose dito sa may plastic molding at saka ko tinipan guys. Guys, nung okay na dun sa plastic molding na flexible hose na tinipan ko is sinunod ko naman dito sa kanyang power connection guys, dito sa may splicing. Bali hindi na ako nag turn off ng circuit breaker guys. Dito tayo kukuha ng connection guys sa junction box, connection ng wall fan. Guys, bali hindi ako yung nag-wiring dito sa bahay na to. Bali ako lang yung tinawag nila guys para mag-additional ng regular convenience outlet para sa may wall fan. Guys, as you can see dito sa splicing box is live tapping ito. Hindi ko na pinatay yung kanyang circuit breaker guys, para makita nyo kung live or hindi itong ipag-i-splicing ko dito sa may connection ng regular convenience outlet guys. Yan guys, kinabitan ko ng live tester para makita nyo kung totoo ang sinasabi ko, live or hindi. So guys, is additional lang para sa may wall lang, ay wall fan. Guys, nung okay na in-splice ko yung neutral side guys, is nilagyan ko na ng electrical tape. Lagi nyong tatandaan guys, pag nagla-live tapping kayo is unahin nyo yung neutral, then ihuli nyo yung kanyang live guys line para sa inyong safety guys. Then dapat pag nag-splice ka ng live guys is dapat yan higpit, hapit para wala siyang loose connection guys pagka ginamit na natin in additional nating regular convenience outlet. Then after guys is nilagyan ko na din ng electrical tape. Isa pa guys, huwag kayong magtipid ng electrical tape guys, dapat yan damihan nyo para iwas tayo sa loose connection. No, okay na guys, inayos ko na yung mga wire dyan sa may junction box, then tinakpan ko na guys para hindi pasukin ng buti or ngat-ngatin ng mababait nating mga kasambahay guys. Lagi nyong tatandaan guys, pag nag-splice kayo ng sa may junction box is takpan nyo yan, huwag nyong iwan na nakabukangkang lang dyan guys, kasi delikado yan pagka sinira ng mababait nating kasambahay or pagbabahayan ng ipis or butiki guys. At ayun na nga guys, okay na yung splicing box natin. Testingin natin guys kung gumagana yung wall fan. Okay na siya.